Ngiti-ngiti eh. May nagpadala sa ating video kagabi. O ngayong umaga, ini-interview siya ng dalawang bugoy dun sa DCMM. Yung mga anti-Duterte. Yung sino ba ito? Si Alvin. Alvin, ano bang apelido ni Alvin? Pati itong si Doris. Ako, nahawa ka na rin, Doris. I expect more of you, Doris. Ngiting-ngiti siya. Smile na smile. Habang ini-interview siya. At yung dalawa naman pag bumibiro sa administrasyon, ako, ano naman, sinusuportahan naman ang gusto. Kaya, alam mo, Mark and Carlo, ingatan nyo yung mga ganyang anchors ninyo, yan ang nakakasira sa inyo. Isa pang napapansin ko dyan, Mark and Carlo, I'm addressing myself to you. You're my friends. But I've been noticing lately, hindi lang lately, ever since naman, continue, yung mga ginigas ninyo, parang sinasadya ng mga, ewan ko kung sino yung head ngayon ng news nyo, ang mga iniimbita nyo, yung mga kontra sa gobyerno, hina-highlight nyo, at patuloy naman paninira ang ginagawa. Bakit naman kayo ganyan, ABS-CBN? Dapat maging patas kayo. Yun na nga ang naging pagkakamali ninyo nun yung pang problema nyo dyan sa zoo. Mamaya, makita na naman ng Kongreso yan. Na off the air nga kayo, pero ginamit nyo naman itong zoo, 18 oras kayong nagagamit yan, which is a circumvention ng batas. May problema na naman kayo. Anyway, doon si VP Lenny, nag-react naman. Sabi niya, wala sa akin problema yung pagbabanta na ako'y hihiyain at sisiraan ako. Basta, isa lang ang hihingi ko. Kailangan, yung mga sasabihin niya ay wasto o totoo. Ang patama niya po kasi, doon kasi sa pagsasalita ni Presidente noong isang gabi, mayroon daw na pagbabanta. Sabi niya, pag ikaw tumakbong Presidente, mawasiwas kita. Alam niyo, ang ibig lang sabihin nun, naalala ko tuloy si Rod Navarro. Ang ibig sabihin nun, kami ni Rod Navarro, siguraduhin mo na pag meron kang itatapon na putik, malinis ka. Yun lang ang ibig kong sabihin nun. In other words, yung mga kritiko na gustong tumakbo sa anumang posisyon, wag kayong umasta na kayo'y magagaling, na kayo'y malilinis, at baka hindi nyo alam, meron pala kayong mga nakatagong lihim na makasisira sa inyong mga imahen at reputasyon. Kung sinasabi ni Presidente, dahan-dahan kayo ang gagaling nyo. Kung magpaporma kayo, parang kayo na ang pinakamalilinis. Baka pag kayo tumakbo, maglabasan yung mga sekreto nyo. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. Walang masama doon. Katunayan, you should welcome it dahil kung meron man kayong mga nakatagong lihim, baguhin nyo na. Magbago na kayo bago pa lumabas. Di ba? Sabi naman ni VP Lenny, very unpresidential. Sus Maria Joseph. VP Lenny, I'll educate you on this particular unpresidential di umano. Marami nagsasabing unpresidential. Ano bang unpresidential? Pag siya nagsasalita at may mumurahin siya. Like for instance, alala ko na naman si Jurado. Jurado bang pangalan no? Where are you? Attorney Jurado, are you here? You're fired. Get out of this room. One. May ano pang isa? Meron siyang minura na sa immigration ba o sa custom? Custom siya ata. Abogado. Forgot his family name na. Minura niya rin yun.
Tapos, nandun yung pagbibiro niya. Sabi niyo, sex jokes. Ano pa? Nandun yung sinasabi mong binabantaan ka, hindi ka binabantaan, pinapaalalahanan ka lamang. O pagpalagay, kahit na pa, nagbabanta, sige na nga. O nagbabanta man, hindi nga natin alam kung ano yun. Kahapon, kagabi, alam ba nyo, in-interview ako ng The Chips. Pinagtulungan ako ni Lucci, sino pa yung isa, Alampay, sino pa yung isang kolumnista, si Ana Marie Pamintuan, at saka si isa, I forgot the name yung pang-apat. Naku, nagkakasabay-sabay sila. Naalala ko tuloy yung sa CNN. Pag may ini-interview sila na pro-Trump, naku, pinagtutulungan nila Ako naman, sabi ni Lucci after tinext ako thank you daw for being cool and being, as usual, suave and so forth and so on. Abay, alam niyo ba pinagpipilitan nila sa akin kagabi? Bakit daw si Presidente ganun? Tapos meron pa daw siyang mga innuendo. Ano bang innuendo? Bakit daw sinasabi, saan ka natulog? Saan ka, anong oras ka umuwi? Ano ba, bakit ganun na? Kayo naman talaga. Wala nga, paliwanag ko, sabi ko sa kaya naman. Baka naman ang ibig sabihin lang ni Presidente. Kasi hindi siya natutulog sa gabi, nagtatrabaho. O si BP Lane naman, sinasabi niya na, hindi na nga ako nakakatulog. Pupuyat ako, kaka-prepare ng mga relief goods. O kaya, sabi ni Presidente, anong oras ka ba umuwi? Saka umuwi. Tapos sabi naman nung apat, hindi ba? Bakit mayroon pa siyang congressman? Sabi ko, aywan ko. Hindi, baka naman kako ganito. Baka naman, alam nyo, di ba nagdi-distribute siya ng relief goods? Bago ka makadistribute ng relief goods, you have to gather relief goods. Coming from where? Di coming from donors. Sino mga donor? Mga kaibigan mo, baka kongresista, o baka kaya sinabing congressman, baka nagpunta siya doon. O mga senador, o mga bilyonaryong kaibigan mo, pupuntahan mo yun depende. Kung hindi pwede sa araw, di punta ka sa gabi. Baka naman yun lang ang ibig sabihin ni Presidente. Sabi nung, si Alampay ba yun? Kasi nagsasabay-sabay yung sila nagsasalita, pero narinig ko, sabi nung isa sa kanila, pagkanta kung sino, Secretary, you're pulling our leg. Tapos sabi ko sa kanila, alam nyo, sa totoo lang sabi ko sa kanila kagabi, sa totoo lang, nag-i-speculate lang tayo pare-pareho dito. Hindi natin alam exactly kung anong gustong sabihin ni Presidente. Yung sinasabi ko kakong impression ko, sarili ko lang yon. Kasi kayo, binibigay nyo ng mali siya yung mga sinabi ni Presidente. Alam nyo, sabi ko po sa kanila, kung gusto nyo ng malis for every remark that you hear from anybody, well, the sky is the limit. Kasi malis is in the mind. Ikaw lili ka ng malisyosong pagpapakahulugan mo sa mga sinabi ng isang tao. Kaya ako hindi malisyo yung nasa isip ko Iniisip ko yung trabaho sa gabi. Trabaho naman nila yung pag-distribute. Kayo naman, di ba naman nasa isip nyo? Hindi ko nga alam kung bakit. Ano bang alam nyo na hindi ko alam? Anyway, yun pong estilong yun. Yun ang sinasabi, unpresidential. Sabi nung apat, hindi ba unpresidential yun? Eto ang sagot ko sa inyong lahat po dyan. Mayor pa si Rodrigo Roa Duterte na ating presidente ngayon. Yun na ang estilo niya. Ganun na ganun. Walang pinagbago. And yet, every election na nanalo siya sa Davao, 23 years siyang halal na alkalde. Unbeatable. Hindi natalo kahit kailan. Nung siya'y nanalo, katunayan, bago pa siya nanalo, nangangampanya pa lang, ganun pa rin ng estilo niya, hindi naman nabago Nung manalo na, ganun din.
Kung ano yung estilo niya bilang alkalde ng Davao, yun pa rin ang estilo niya bilang presidente, whether kandidato at naging presidente na. Ano? Nagmumura. Kayo naman, parang hindi kayo nagmumura. Kung galit kayo, magmumura talaga kayo. Ang kaibahan ninyo, kay Presidente at saka kayong mga kritiko. Si Presidente, pinapakita niya yung tunay niyang damdamin. Kayo, tinatago nyo, sinisiraan nyo yung kaaway nyo, nakatalikod siya, harap, talikuran, babanatan kayo. That's one. Sabi nyo, nagbibiro. Bakit ba nagbibiro sa panahon ng pandemya, panahon ng seryoso? Sus Maria Jose, parang hindi kayo marunong magbiro. Mabuti nga nagbibiro para hindi tayo masyadong seryoso. Na we can still joke about kahit na dilubyo na ito. Maganda nga yun eh. Pangatlo, meron siyang mga dinidiretsyung banatan. O madalit sabi, para sa inyo, unpresidential lahat yun. O, ito ang tanong ko sa inyo. The same man with the same demeanor, with the same habit, with the same coarse language, won landslide against all the candidates na lumaban sa kanya. Yun ang estilo niya. Bakit? Sapagkat yung pong mga masang Pilipino, majority na bumoto sa kanya, identifies themselves with him. Ang presidente po kasi, ang tingin nila, sila yun. Ganun na ganun ang kanilang estilo sa araw-araw. Walang tinatago, diretso magsalita. At si Presidente naman, tanong ko na, bakit naman ganyan disiplina? Kasi nga si Presidente also sees himself with these people kasi galing siya doon. So nagkaroon ng melting na tinatawag. Sabi nga ni Tony Lopez, the melting of Panelo in Duterte. Nag-melt, nagkasama, naging isa. So, eto, dinanalo na. On the basis of that kind of character, the kind of style, panalo overwhelmingly. 16 million. May daya pa yon. Tingin ko nga doon, maka 3 million dinaya sa kanya. Yung mga smartmatic na yun, kung ano-ano pong mga kalunguan na yan. Pero, hindi, masyadong marami, kaya tinigil na lang nila. Okay. So, nanalo. Karoon ng mga sona-sona. Karoon ng mga public addresses. Nagkaroon ng mga speeches. Hindi naman binago ni Presidente, yung estilo niya, ganun pa rin. Sabi nga ng iba, mas malala pa ngayon. And yet, when he speaks, people respond. Either natutuwa or natatawa. Okay? O, eto na. Mula nung ito'y naging presidente, merong mga surveys, hindi po ba? O ano bang mga surveys sinasabi? Siya lang ang presidente na kahit anong panahon, palagi na lang na mataas ang rating. Nakita nyo, tandaan nyo, yung kasagsagan ng, nung sinasabing minura niya si Papa, diba, lahat doon ako, patay na si Duterte, minura niya si Papa. O nag-survey, wala Tumaas pa. Ilang taon na po yan, magli5 taon na tayo. Kahapon, di ba sabi ko sa inyo, nung makakuha siya ng 86-87% survey, popular, and trust rating, ang issue nun kasagsagan ng binabanatan siya na siya raw nagpasarado ng ABS-CBN. Pero, ang nakuha niya ay napakataas pa rin. Nasa kasagsagan din po yan ng Anti-Terrorism Act na binabanatan din siya ng mga oposisyon at kritiko. And yet, he had a high popular and trust rate. Okay. Anong nangyari after that? Di binabanatan naman siya sa pandemic. Nako. Led by the opposition senators, the 3 stooges in the Senate, kasama na si VP Lenny, pati na yung mga trolls, pati mga kolumnista, banat dito, banat doon.
Eh yung iba, patay na. Pag nag-survey, wala na yan. Bagsak na si Presidente. Dahil kahit saan ka magbasa, banatan siya. Sa social media, binibira siya. O biglang lumabas. O siya kayo ngayon, 91%. Anong ibig sabihin? Lahat ng mga banat nyo, lahat ng paninira nyo, hindi lang hindi pinapansin, hindi pinaniniwalaan ng taong bayan. O, ilagay naman natin doon sa kabila. Yung, sino bang opposition head ninyo ngayon? Figure, di ba si VP Lenny? Ilan? Tingnan niyo yung mga ratings niya mula noon. Hindi ba ang bababa? Nung kinuha yung bagong survey, prior to that, 58% siya. Si Presidente naman, 86 or 87%. Ang nakuha po ni VP Lenny, bumagsak ng 1%, naging 57. Si Presidente naman, umakyat by so many percentage. Lampas ng araw ng bubong eh, yung description ng isang anchor dyan sa isang American station.